Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Sana po wala tayong sakit. Araw-araw, kasama natin ang buong pamilya na walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Welcome ko po kayo dito sa Comment on Air. Dito ay malaya po tayong makapagbibigay ng sarili nating opinyon sa mahalagang isyu na aking tinatalakay. Ano man pong maririnig nyo sa akin, yan po ay sarili kong opinyon. Ano man pong mapapanood nyo dito sa channel na ito, yan po ay sarili kong pagpapasya na wala pong sino paman na nakikialam at walang kinalaman ang sino paman po. Ako po si Ka Cesar Sineta, bumabati sa inyo ng banal na halik. Maligaya at masayang panunod po. Ang mapapanood nyo po ngayon na aking ipalalabas ay dalawang grupo po ito. Isang grupo ng mga pare at isang grupo rin na hindi mga pare. Na yung mga pare nag-aral talaga. Authority nga sa relihiyong ating kinagisnan. Sila ang mga autoridad, no? Nag-aral at nakakaalam kung ano yung Katoliko. Alam nila po yun. Samantalang ito namang isang grupo ay hindi naman nag-aral. Ang pinag-aralan, paano makipag-communicate raw sa evil spirit. Yan. Nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu. Sila raw ang tagapagtanggol. At yung mga pare ay para bang mas marunong pa sila sa pare. Ito, panoorin po ninyo ito. Ha? Ito pong maliit na grupo na nagmamarunong lang to eh. Bueno, sana wag po tayo magdaramdam, ano po? Yan po naman ay katotohanan. Kaya kayo po ang mamaya po panoorin yung maigi at magbigay po kayo ng comment. Sino kaya sa dalawang grupong ito ang nagsasabi ng totoo? Sino kaya sa dalawang grupong ito ang sinungaling at pakitang tao lamang? Ayan po, panoorin natin. Sapagkat open yung psychic ability ko. May makita ako, may marinig ako. Ang psychic ability sa natutunan ko sa spiritual warfare is not gift. It is the ability to communicate evil spirits to reflect the natural world. Dahil... So, paano siya na-open? Dahil... ay yung mga nito namin na may mga agimat. So meron kayong background. Yun ang... Occult. Occult. Ninuno namin na may agimat, yun ang dahilan na makapa-open sa psychic abilities. Yun ang tinatawag na demonic contamination. Napapasa-pasa pala yun. Hanggang 4th generation yun. No? Hanggang 4th generation, mapapasa yun. No? Sa natutunan namin, kung yung may kapangyarihan o yung may mga agimat, pag siya'y mamatay, ibigay niya sa sinumang tatanggap. At yung tumanggap, lilipat sa kanya, 90% sa demonyo ay lilipat sa kanya. Ang 10% ay madistribute sa lahat ng mga anak at sa mga apo hanggang sa lahi. Pero anong mangyari pag yung agimat niya hindi na ipasa sa isang tao? Batay sa natutunan namin na ang 90% hindi nag-transfer sa isang tao lamang. Ang 100% ang na-distribute sa mga kapatid at mga apo hanggang ika-4 na sa linlahi. At sino man sa kanila ang malaking natanggap sa distribution ng contamination, yun ang open ang psychic abilities. So, nagkataon lang nang na-involved na ako nito, hindi ko pa talaga alam yan. Ikalawang pagkakataon na nag-handle ako ng demonic possession, grabe ang retaliation sa akin. Parang napopossess na talaga ako, no? Nabati ko yan. At
ayaw ko na makinig ng mga music. Parang may sasakal sa akin, hindi ko alam anong nararamdaman ko, basta grabe talaga. So, ang ginawa ko, hindi ko ipinaalam sa misis ko, sa mga anak ko, kaya baka makatakot sila. Nagsindi lang ako ng holy candle at lumuluhod. At nag-cast out ako, yung tinatawag, hindi ko pa alam yung self-deliverance. Nag-cast out ako sa aking sarili. In the name of Jesus, I command you, evil spirits, depart right now from my life and go immediately. And then, yun, sumuka ako. Yun ang palatandaan na may lumabas. At ang ganda ng naramdaman ko pagkatapos ng sumuka Ano yung ko. sinuka mo, bro? Mayroong Ah. pako. Hindi, parang lang sticky na saliva. Yun. Ang ganda ng naramdaman ko. At pagkatapos niyan, sa sarili ko. At natapos ako na grocery, nang pahiga na ako, bigla kong nakita ang liwanag. At nakita ko ang mahal na Birhen Maria. Ang mahal na Birhen Maria mismo. At narinig ko, huwag kang mag-alala. Pagalingin ko si John. Kaya, nang narinig ko yan, Nakita mo yung mukha niya, bro? Ha? Nakita mo yung mukha niya? Oo. Nakita ko. Narinig ko pa yung guardian angel na nag-introduce sa mahal na Birhen Maria. Oh. So, nakita ko, hindi ko talaga yan makalimutan. Pero hindi ako maniniwala na yan. Hindi agad ako naniniwala. Bakit? Even the demon. Yes. Oh, si Saint Padre Pio nga, ilang bisis pinakitaan ng Birhen Maria, pinakitaan ng Panginoon, ngunit demonyo pala. Kinikilala rin ng maraming pari ang tinatamasang tagumpay ng Iglesia ni Cristo sa malalaki nitong proyekto katulad ng Philippine Arena. Isipin natin sa laki, pinakamalaki sa buong mundo na isang dome arena, no? Ibig sabihin talagang pag sinabi, no, at nagkaisa ang pamunuan at kasabi ng iglesia, matutupad, gagawin at gagawin. Kung isipin ko yung Philippine Arena ay ilang simbahang Katoliko na yun, ano? Kami pagka magpapagawa ay magpapabingo, fundraising. Pero kayo talagang humahanga ako na kapag talagang nakita nyo na maliit na ang inyong bahay-sambahan at hindi na kasya sa dami ng mga kasabing sumasamba, madali nyong maipagawa. Kaya talagang kahanga-hanga ang inyong pagkakaisa at suportang pinapakita sa inyong iglesia. Actually, matagal na akong nag-aasam-asam pumunta sa Philippine Arena. Hindi pa talaga ako nakapunta. Ang bantayog ng Philippine Arena ay nagpapakita ng bantayog ng simbahan ng Iglesia ni Cristo, na kung gaano ito katatag ngayon at paano ang bantayog nito ay nasasalamin sa katatagan din ng simbahan despite the trials and obstacles. So, sa tingin ko, ang Diyos na siyang gumagabay sa simbahan ng Iglesia ni Cristo ay patuloy niya itong gabayan. Maging ang mabilis na paglago ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo ay naging kapansin-pansin sa kanila. Sabi ko, nauna kami sa Iglesia ni Cristo, 1902 kami, 1914 sila. Pero ang growth ay talagang mabilis. I really admire, no, sa pamamaraan ng Iglesia ni Cristo, lalo sa discipline, sa evangelization, talagang masinsinan kayo doon nakafocus. Nakita natin ang naglalakihan at naggagandahang mga bahay sambahan ng Iglesia ni Cristo. Isang palatandaan na lumalago kayo, parami ng parami ang mga kasapi, at parami mga Pilipino, at hindi lang mga Pilipino kundi sa buong mundo, ang mga taong uhaw sa salita ng Diyos, mga taong naghahanap ng kaligtasan, mga tao na gustong mapalapit sa Diyos.
Hindi rin lingid sa kanilang kaalaman ang puspusang pangangalaga sa mga kaanib na pinangungunahan ng pamahala sa iglesia, katuwang ang mga ministro at mga may tungkulin. Yung pamamaraan ng pag-manage sa mga tao, shepherding, mga ganyan, na mayroong deaconess, how you manage that people. Yun yung kulang talaga sa amin. Doon, we have lay ministers, pero hindi ganun ka-intensive sa inyo. Pag-care nila sa mga miyembro na tutukan mo yung mga families. Kami, very relax lang kasi kami. Minsan nga, may mga nagkasakit, may namatay. Parang sa Roman Catholic din, na nalaman lang naman, patay na. Parang they don't care ang dating sa kanila kasi unang-una, hindi mo naman talaga matutukan lahat yung mga members mo. So, unlike sa inyo, ay mayroon kayong mga nakatalaga ng diaconess na mga deacon na talagang may nakatutok. Mahigit sa taon po na maintain pagkakaisa at pag sinabing iglesia po sa amin, talaga hong kagalang-galang, karespeto at hindi pwedeng manloko dahil matitiwalaan. Sa pagsapit ng buwan ng pagpapalabas sa mga sinihan ng pelikulang Felix Manalo ay napukaw ang damdamin ng marami upang patuloy na makapagsuri at alamin ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Gusto ko pong batiin ang lahat ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa pag-come up na isang napakagandang pelikula sa totoong buhay ni Ka Felix Manalo. Napakaganda dito dahil ito ay hindi lang informative, very inspiring din po ito, lalo na sa ating mga kabataan ngayon. Pagkatapos nilang makapanood, ay lalo po silang nagkaroon ng positibong pananaw. Sa buhay ni Ka Felix, na touching talaga at na-touch ako ay yung nakita niya ang katotohanan, hindi lang siya nag-stop doon, but he continues to really search for the truth. At yan ang kailangan nating mga kabataan ngayon, na dapat tingnan nila, usisahin at talagang pagninilay-nilayan para nang sa ganon makita nila kung ano nga ba talaga ang katotohanan, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa kanila. Doon ko nakita mula sa simpleng simula, simpleng pagsamba ng mga kasapi, no? Yung kanilang pagpapahalaga sa Diyos sa pagsamba sa kanilang mga alituntunin. Doon nabuo yung aking paghanga, respeto sa Iglesia ni Cristo. Ako ay namangha, I'm so blessed also, kasi yung buhay ni Ka Felix Manalo ay hindi lang buhay na pang personal niya, no? It's actually a life devoted not only for the Filipinos but also for the entire church of the Iglesia ni Cristo. At napakaraming napupulot dito. At talagang kahanga-hanga yung kanyang katapangan. Pati kanyang asawa, si Ata, no? May mga parte doon na sabi niya, mali yung tinuturo ng mga pastor o ganito. O sabihin mang sama na nakita niya sa aral ng Katolika, paninindigan niya. Mahirap yon. Kung ikaw ay tumayo na nag-iisa laban sa karamihan, although ako ay Katolikong pare, no? Pero nung time na ang kanyang inay naghihingalo at bibigyan ng kanyang uncle priest ng last rite o huling sakramento, napigilan niya. Isipin ko na nagsimula siya sa wala, no? Kumbaga, walang kasama, walang pera, walang grupo, no? Sa kanya, tanging Diyos ang kanyang pinanghawakan at salita ng Diyos. Nagtagumpay siya. Dahil sa magandang reaksyon sa pelikula, sila na mismo ang nag-anyaya sa kanilang mga nasasakupan. Marami akong narinig bago kami nakapanood, at nung aking nakita ngayon, sana nga lahat talaga ay makapanood para mas makita nila at maintindihan lalo ang buhay ni Ka Felix Manalo. Kasi
Kasama ko po dito ating mga opisyales, mga members ng ating council na nagtulong din para sa mission sa Kawit. Una, binabati ko ang buong pamilya ng Iglesia ni Cristo sa napakaganda, very informative na pelikula ni Felix Manalo. Ako man ay namangha dahil ngayon ko lang talaga naintindihan ang buhay ni kapatid Felix Manalo. At ito ay nakakatulong para mas lalong mapalawak ang ating pag-intindi. Ako ay nagpasalamat kay Brother Ramil, Ramil Paningit, ang aking kasamahan sa eskwelahan na nag-imbita sa akin para manood. Kaya inimbitahan din po namin ang ating mga kasamahan. Kung ako ang magpasya, mas maganda ipakita ito sa lahat ng mga kabataan, lalo na sa eskwelahan. Kasi hindi lang siya bayani, more than a hero. Talagang kung sa perspektibo ng simbahan, pwede pa nga siya talaga maging santo. Ma-declare as a saint sa buhay niya, pag-alay ng kanyang sarili para sa misyon na inatang ng Diyos sa kanya. Napakahalaga ito para sa akin na malaman ng mga kabataan natin kasi sa buhay ni Ka Felix Manalo na ipakita niya doon sa pelikula ang paninindigan sa kanyang pananampalataya. Nag-anyaya rin ako ng aking mga parishioners sa aking parokya. Kaya narito sila. Sabi ko sa kanila, ay ang tingin na lang ay yung pagsisikap ni Ka Felix Manalo na talagang lumawak ang kanyang kaalaman, pagkilala sa Diyos, na siya ay hindi na kontento sa kanyang kinagisnan, kundi pinag-isipan niya, nagsuri sa kanyang pananampalataya. Kaya hindi lang aking challenge hamon sa aking mga kapwa Katoliko, yun ang makita nilang lesson. Hindi lang isang beses na pinag-anyaya ko. Sabi ko, napanood ko at napakaganda, panoorin nyo rin. Sa anong pagkakataon nyo pinag-aanyaya ho yung pelikula ito po? Sa oras ng misa mismo. Kami po ay bilang siguro lahat ng organisasyon ay gusto niya pong matuto. Isa po kami dun sa tatlong mga pinili na makapanood ng mabuti at matatag na Iglesia ni Cristo. Curious po ako. Noong si Father Marty na nag-announce po sa namin, sabi po niya kung sino po ang gustong manood ng Felix Manalo sa SM po, ganitong oras, ganyan. I will invite you. So, ako gustong-gusto ko talaga po. Bilang isang madre, talagang gusto kong malaman. I'm curious kasi alam kong ang tao na ito ay may ginawang kabutihan. Bakit marami ang sumunod sa kanya? Ano ba talaga ang ginawa niya? Gusto ko ring malaman ang kanyang buhay. Bukod sa mga pari at madre mula sa Iglesia Katolika, ay nakapanood din ang isang bishop mula sa Orthodox Catholic Church na kilala ring Eastern Orthodox Church. Pangalawa ito sa pinakamalaking nagpapakilalang Christian Church sa buong mundo. Ako po ang Secretary General ng National Interfaith Consultative Committee. I was invited by my cousin, Dr. Reyes, and sa silang taga sila po ako. Definitely this is worth it. Ang ilang mga pastor at pastora mula sa iba't ibang sekta ng protestante ay nanood din ng pelikula. Gusto ko pong malaman yung kasaysayan niya kasi yun ang mga naririnig ko. Naging curious ako na bakit baka kung ganong katanungan ko na bakit ang Iglesia ni Cristo ay mabilis silang magparami. Ano ang kanilang sikreto? Nagpunta po rito para malaman kung ano ang totoong story niya. Nais kong makita kung paano nagsimula at kung bakit sinabing si Felix Manalo ang sugo ng Diyos. It's time ika nga na malaman ko ang totoo at siyempre yun na nga tungkol sa salita ng Diyos, makakasama niyo ako. Ang iba sa kanilang mga nasasakupang miyembro, pagpasok pa lamang sa sinihan ay meron ng napansin, katulad ng mga opisyalis sa Iglesia Katolika sa Silang Cavite. Kasabay nila sa panonood ang mga kapatid mula sa Dasmariñas. At disiplina po kanina na hindi po namin nagagawang mga Katoliko ay yung kung pag sinabi po na huwag dadaan dito at walang maglalakad, talagang automatic po sa inyo na nakita po namin na yun po ang wala sa aming mga Katoliko. Kasi kami po yung mga Katolikong
lakad ho ng lakad, na pag sinabing wag dadaan dito ay talagang matitigas pa rin po ang aming mga ulo na talagang dumadaan doon. Ngayon po yun na ang naging aral sa amin na dapat po na mapag-aralan po namin yung pagsunod. Nung nagsimula ng palabas, sabi ko, panoorin nyo, napakaganda. Makita nyo ang pagsisikap ng isang tao na makapalapit sa Diyos, akaya ng kapwa niya Pilipino, patungo sa mas malalim na pagkilala sa Diyos. Bawat bahagi ng talambuhay ng kapatid na Felix Manalo ay masusi nilang sinubaybayan. Hanggang ngayon, speechless ako na napakaganda dahil tuwa ako sa buhay ni Ka Felix at siya ay tunay na huwaran ng isang alagad ng Diyos na nagsaliksik kung ano talaga ang nasa sa Biblia. Maganda po ang buhay ni Felix Manalo. Okay. Sa katunayan ko, na-touch nga po ako sa kanyang sa kanyang courageous na nilaban niya lahat ang kanyang pananampalataya. Kahit sa maraming pagsubok na ginawaan, na naranasan niya, pero nandyan pa rin po ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yung example na para sa ating lahat. Siya yung taong talaga naman, hindi lang para sa kanyang sarili ang gusto niya, kundi maipalagalit mo katotohanan para sa iba at maraming manaligid mong tiwala sa Diyos. Bilib ako ni Felix Manalo, saka yung sobra din yung ng mga miyembro, suporta. Kaya, sabi ko, ayos. Para sa akin, hanggang kamatayan, dinala niya yung kanyang katatagan. Kaya hanggang ngayon, dumarami ang miyembro niyo. Kahit na anong pagsubok, hindi po iniwanan yung leader na dapat po gera na, nagagalit na yung Hapon, pero nandun pa rin po si Brother Felix Manalo na talagang naging matatag pa rin po siya. Walang makakapagpigil na magsalita na ihayag ang Iglesia ni Cristo. Sunod nyo na po mga kaibigan, yung isang grupo ng mga pare na talaga namang hangang-hanga sila sa Iglesia ni Cristo, na ito raw ay talagang tinulungan ng Diyos dahil raw sa pagpapala ng Diyos kaya umunlad ang Iglesia ni Cristo. Samantalang ito namang isang grupo ay salungat po sa sinasabi ng mga paring ito. Ang mga pari nag-aral po yan eh. Pero itong ikalawang grupo hindi naman nag-aral, kundi ang pinag-aralan kung paano makikipag-communicate daw sa evil spirit. Natutuhan raw nilang makipag-communicate sa evil spirit. At lahi pa raw ng demonyo sila. Kaya nga lang daw, inuluwaan na niya yung malagkit na sala iba. Totoo kaya yon? At saka mayroon pa siyang sinasabi na nakita raw niya yung babae. Lahat ng nakakita sa babaeng binabanggit nito linuluhuran na, naging santo rin. Baka ho may pangarap din itong maging santo para luhuran. Magiging dalawa na santo sa Pilipinas, si Lorenzo Ruiz at ito. Bueno, yan lang po mga kaibigan, pasensya na kayo, hindi lang ako makapigil na hindi po ako mag-comment ng kaunti. Ayan po mga kaibigan, kayo naman ang magbigay ng comment. Kayo po na mga grupong kasali dyan, mag-comment po kayo. Sana dito sa mismong paksang itong napanood niyo, dito po kayo mag-comment. Anong masasabi niyo doon sa mga pare? Anong masasabi niyo naman sa grupo ninyo? Sino bang nasasabi? Kayo ba? Totoo kayang nakita niya yung babae at nakita raw niya at nakausap. At yung guardian angel pa ang nakakita, nakausap niya. Kayo na pong bahala niyan. Kung maniwala kayo sa hindi, sino bang nagsasabing totoo at sino naman nagsinungaling. Hanggang dyan po mga kaibigan. Ayan, kayo na pong bahala. Bago po ako magsara, mga kaibigan, mga kapatid, kayo po ay inaanyayahan ko na samahan po ninyo ako sa panalangin sa ating Panginoong Diyos na sana ay wakasanan niya itong napakasamang pandemya. At mga kapatid, wag din natin kaligtaang ipanalangin
ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Kasi po, tayo po ay lagi rin niyang ipinananalangin. Kaya marapat langan na tayo ay manalangin patungkol sa Kanya. Nasama na manatili ang patnubay sa Kanya ng Panginoong Diyos, ipagkaloob lagi ang karunungan, kapangyarihan, alang-alang po sa kaligtasan o sa ikasasakdal ng buong Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Maraming salamat po. Huwag nating kaligtaan, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. Ito si Ka Cesar Sineta.